Welcome back mga ka-ES Fanatics! Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating pag-uusapan sa edukasyon sa pagpapakatao 10. Ngayon ay ating tatalakayin ang Module 6, Pagpapasya gamit ang konsensya. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang matutunan ang most essential learning competency na nakapagsusuri ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensya na may tiyak na layuning: una, natutukoy ang kaugnayan ng paghusga sa konsensya. Pangalawa, napahahalagahan ang tamang paghusga. At pangatlo, nakagagawa ng angkop na kilos batay sa konsensyang nahuhubog sa likas na batas moral. Para umpisahan ang ating aralin, halina't sagutan ang paunang pagsusulit. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat item. Isulat ang pinakaangkop na titik ng tamang sagot. Bibigyan kita ng 10 segundo para sagutan ang mga tanong. Handa ka na ba? Unang tanong: sa mga sumusunod na objektibong pamantayan, saan nakabatay ang konsensya sa pagsukat o paghusga ng kilos? A. Batas militar. B. Batas panlipunan. C. Likas na batas moral. D. Pangmalakasang batas. Ang tamang sagot ay C. Likas na batas moral. Ikalawang tanong: ano ang ginagamit ng tao sa kanyang paghusga? A. Isip at kilos loob. B. Damdamin at hinaing. C. Impluwensya at opinyon. D. Katang isip at imahinasyon. Ang tamang sagot ay A. Isip at kilos loob. Ikatlong tanong: alin ang ginagamit ng tao sa kanyang pagpapasya na nakabatay sa mga prinsipyo ng likas na batas moral? A. Isip. B. Simpatsya. C. Kilos loob. D. Konsensya. Ang tamang sagot ay D. Konsensya. Ikaapat na tanong: ang konsensya ay itinuturing na pinakamalapit na pamantayan ng isa sa mga sumusunod. Ano ito? A. Isip. B. Kilos loob. C. Integridad. D. Moralidad. Ang tamang sagot ay D. Moralidad. Ikalimang tanong: ano ang nais ipahatid sa atin ng munting tinig sa ating mga tainga? A. Nagtatakda ng ating kilos. B. Nagsisilbing gabay sa pagtahak ng buhay. C. Nagtatakip sa mga maling ating nagagawa. D. Nag-oobliga sa tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ang tamang sagot ay D. Nag-oobliga sa tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Kumusta ka? Naging madali ba ang paunang pagsusulit? Kung nahirapan ka at nakakuha ka ng mababang marka, huwag kang mag-alala dahil paunang pagsusulit pa lang ito at may talakayan pa. Para sa ating susunod na gawain, halina't magbalik-aral tayo.
Tatawagin natin itong laundry listing. Sa susunod na slide ay may dalawang larawan na may kinalaman sa mga prinsipyo ng likas na batas moral, konsensya at paghuhusga. Magbigay ka ng mga salitang naiisip mo na pwede nating iugnay sa mga ito. May 1 minuto ka para mag-isip ng mga salita. Handa ka na ba? Kung handa ka na, narito na ang mga larawan. Ngayon ay tingnan na natin ang mga salitang iniugnay mo sa dalawang litrato. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga salita na maaari nating iugnay sa unang litrato. Nag-iisip, mabuti, masama, anghel, demonyo, at tinig. Ikalawang litrato, ano-ano yung mga inilagay mo sa pangalawang litrato? Very good! Maaring ang mga salitang isip, utak, bukas, nagdidikta, buhay, at nag-iisip ang iuugnay natin sa litratong iyan. Ngayon ay atin ang umpisahan ang ating aralin. Uumpisahan natin to sa pamamagitan ng litratong ito. Ano ang naaalala mo sa litratong iyan? Naaalala mo pa ba nung ikaw ay bata pa? Ano ang sinasabi ng iyong ama at ina sa tuwing gumagawa ka ng mabuti o masama? Ayon sa kanila, may 2 katauhan sa iyong tabi. Isa sa iyong kanan at isa sa kaliwa. Pareho silang nagsisikap na maimpluwensyahan ka na pumili sa mabuti o masama na dapat mong gawin sa isang sitwasyon. Ayon sa kanila, kapag pinili mo ang mabuti, sinusunod mo ang katauhan na nasa iyong kanan. Kapag pinili mo ang masama, sinusunod mo ang katauhan na nasa iyong kaliwa. Naaalala mo pa ba ito? Ngayon ay gagawin natin ang examination of conscience. Piliin ang mga pahayag ng mga bagay na nagawa mo na, maging tapat sa pagsagot. Kinuha ang pagkaing hindi sa kanya, nangopya sa test, nang away o nagpaiyak ng kapatid, hindi nagsaoli ng ballpen na hiniram, sinigawan ang magulang o tagapangalaga, lumabas ng bahay na hindi pinapayagan ng magulang, hindi nag-aaral ng mabuti dahil ML is life, kumuha ng 100 pesos sa wallet ni mama, at nag-cutting classes. Bibigyan kita ng 30 segundo para isulat ang mga nagawa mo na dyan. Okay, ano ang naging reaction mo nang matapos ang gawain? Maaring ikaw ay
na-excite o di kaya ay napaisip talaga. Tama? Sa datos na lumabas, masasabi mo bang tama ang iyong pagpapasya? Maaari. At ikatlong tanong, nagamit mo ba ng tama ang iyong konsensya? Maaring oo, maaring hindi, o maaring hindi ka tiyak. Sa tulong ng iyong konsensya, nakikilala mo kung may mga bagay kang ginawa o hindi ginawa. Ngayon ay subukan natin ang iyong paghusga. May babasahin tayong sitwasyon at pagkatapos nito ay ibigay ang iyong pasya at ang naging batayan ng iyong pagpapasya. Handa ka na ba? Sabi ng mama mong nasa abroad, kapag wala kang bagsak na subject, ay bibilhan ka ng iPhone 11. Ngunit noong bigayan ng card, ay may bagsak kang isa. Nasabi ng kaibigan mo na palitan na lang ang bagsak na grado para hindi mahalata. Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyan, ano ang iyong magiging pasya at ano ang magiging batayan ng pagpapasya? Naging madali ba para sa iyo na makabuo ng pasya sa sitwasyon? Maaring oo, maaring hindi. Ikalawa, bakit kailangang pakinggan ang ating konsensya? Tama! Ang konsensya ay personal na pamantayang ginagamit mo upang suriin ang iniisip, sinasabi at ginagawa ayon sa likas na batas moral na siya namang batayan upang malaman ang mabuti at masama sa natatanging sitwasyon. Ibinabatay ng iyong konsensya ang pagsukat o paghusga ng kilos sa objektibong pamantayan ng likas na batas moral. Likas itong nauunawaan ng tao gamit ang kanyang isip at kilos loob. Nakakatulong ba ito sa ating mabuting pagpapasya? Very good! Sa pamamagitan ng konsensya, nakagagawa ang tao ng mga pagpapasya sa kanyang buhay at nasusunod ang likas na batas moral. Dahil dito, ang konsensya rin ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad. Sinusuri nito ang kilos kung ito ay tama o mali. Pero ang tanong, paano tayo makakasiguro na tama ang naging hatol ng ating konsensya upang matiyak na mabuti ang kilos na isasagawa? Ang konsensyang nahubog sa likas na batas moral ay gabay sa paghuhusga at pagkilos ng tao. Tama ang iyong naging desisyon at ginawa kung ang konsensyang humusga ay rasyonal at intelektual, at kung ang tama ay hinusgahan bilang tama at bilang mali naman ang mali. Malinaw na ba sa iyo ang gamit ng konsensya sa pagpapasya? Kung malinaw na, handa ka na sa bahaging paglalahad. Simple lang ang iyong gagawin. Sagutan ang tanong sa iyong kwaderno. Bakit kailangan mong kumonsulta sa iyong konsensya bago ka gumawa ng pagpapasya? At sa bahaging pagpapahalaga, balikan ang mga pangyayari sa iyong buhay kung saan nasubok ang iyong konsensya. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang naging pasya mo noon, ano-anong pagbabago ang iyong gagawin? Ipaliwanag. Gumamit ng graphic organizer sa paglalahad ng iyong kwento. Congratulations! Nakarating ka na sa huling bahagi ng ating aralin. Huwag mong kalilimutang kunin ang iyong learning packet at sagutan ang mga gawaing pagsasanay. Maraming salamat at hanggang sa muli! Ingat!